1,000 examinees sasabak sa 2023 bar examination ayon sa SC. International Rescue Team nananawagan ng mas maraming tulong dahil sa malawakang pagbaha sa Libya. DA sinimulan ng holiday monitoring sa presyo ng mga produktong pang-agrikultura sa mga palengke ngayong Vermont. Paghahain ng disqualification cases para sa BSKA 2023, pinalawig pa ng COMELEC. Law enforcer sinimok na arestuhin at ikulong ang tax scammers. Abra PPO nanawagan na sa publiko na tumulong sa pagtukoy o paghahanap sa suspect na pumaslang kay Abra Lawyer Alzate. Sa kabuuan ng ating balita, target ng Korte Suprema na mailabas na bago ang buwan ng Disyembre ang resulta ng 2023 bar exam. Sinabi ni Supreme Court Associate Justice Ramon Paul Hernandez ang 2023 bar ex-chairman na nais nilang magkaroon ng full-fledged lawyers bago matapos ang taon. Nais din nilang isagawa sa Disyembre ang pagkakasabay-sabay ng oath-taking at signing of the roll attorneys bago ang Pasko. Mayroong kabuuang 10,791 na mga law student ang nagsimula ng kumuha ng 3-day bar exam na nagsimula mula Setyembre, ika-17, 20 at 24 sa 14 na testing centers sa bansa. Mahigit naman na kalahati ang kumuha ng bar exams at may first timers lamang. Samantala, pinatalsik ni Pope Francis ang isang paring Pilipino na inakusuhang pang-aabusong sexual na kinasasangkutan ng menor di edad. Ayon sa advisory, ang naturang pari ay hindi na cleric at hindi maaaring magsagawa ng paglilingkod bilang pari sa simbahan. Pinasa ang nasabing advisory sa lahat ng simbahan, kapilya, chaplaincy, and diocese, ngunit hindi ito nagbigay ng karagdagang detalye tungkol kay Aklon. Huling nagsilbi si Aklon sa isang minor seminary sa Borongan bago siya sinuspindi ng kanyang clerical duties. Humingi naman ng paumanhin si Pope Francis para sa mga kaso ng pang-aabuso na kinasangkutan ng mga pari, nangako ng zero tolerance, sexual assault ng mga miyembro ng clergy. Iniulat ng Supreme Court at ng Pilipinas na nasa mahigit 10,000 examinees ang sasabak sa 2023 bar examination na nagsimula ngayong linggo, September 17. Ayon kay Supreme Court Associate Justice Ramon Paul Hernando, chairperson ng pagsusulit, ngayong taon batay sa datos mula sa office ng 2023 bar chair, nasa kabuuang 10,791 individuals mula sa 14 na local testing centers sa buong bansa ang kumuha ng naturang examination. Ayon pa kay Hernandez, nasa 5,821 ang kukuha ng bar exams. Sa unang pagkakataon, habang 4,970 ang sasalang sa parehong exam na hindi bababa sa pangalawang pagkakataon. Sinalubong ni Hernandez ang ilang examinees sa San Beda College, Alabang sa Muntinlupa City ngayong linggo ng umaga. Nanawagan ang International Rescue Teams ng maraming mga tulong para tuluyang mahanap ang mga bangkay ng mga biktima matapos ang pananalasa ng malawakang pagbaha sa Derna, Libya. Sa mahigit na isang linggo kasi ay sinabi na ng mga rescuers na karamihan aniya sa mga biktima ay inanod na ng tubig at kailangan ng special na kagamitan para makuha ang mga naturang bangkay.
Nahirapan din ang ilang rescue groups ng UAE, Egypt at Algeria na maabot ang ilan sa mga bangkay dahil sa kailangan pang gamitan ng makabagong bangka para mapuntahan ang naturang lugar. Kung babalikan natin sa bilang na inilabas ng United Nations na umabot na sa 11,300 ang nasawi habang mayroong 10,100 pa ang nawawala. Inaasahan na tataas pa ang bilang ng mga nasawi hanggang hindi pa nababawi ang ilang pang mga naturang bangkay. Christmas is on the air. Sinimulan ng Department of Agriculture kasama ang iba pang mga concerned government agencies ang maigting na monitoring sa paggalaw ng presyo ng mga produktong pang-agrikultura sa mga palengke. In fairness, bumaba ngayon. Ito ay sa gitna na rin ang inaasahang pagsipa ng presyo ng produktong pagkain sa kasagsagan ng Christmas season. Ayon kay Bureau of Plant Industry Director Glenn Panganiban, nakipagtulungan ng agribusiness at ang Marketing Assistance sa Service or AMAS ng DA sa Department of Trade and Industry at Department of Interior and Local Government para matiyak na masusuri ang mga pagtaas sa presyo ng mga paunahing bilihin sa kasagsagan ng Vermont. Maliban pa sa inaasahang mataas na demand sa naturang mga produkto tuwing holiday season, maaari makaapekto din ang bagyo sa presyo. Kabilang nito, tinitiyak ng DA official na gumawa na sila ng hakbang para mapataas ang produksyon ng pagkain, hindi lamang ng palay kundi maging sa iba pang mga high value crops. Samantala, pinalawig man naman ng Commission on Election o COMELEC ang paghahain ng disqualification complaint laban sa mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataang eleksyon ngayong taon sa loob ng 5 araw. Sa isang resolusyon, sinabi ng poll body na mahalagang maayos ang period ng paghahain ng mga petisyon para sa diskwalifikasyon para makamit ang kampanya ng komisyon kontra sa maagang pangangampanya, pagbili at pagbenta ng boto para maprotektahan ang integridad ng halalan. Mayroon 3 pagbabago sa paghahain ng disqualification petition. Una, ang petisyon ay dapat maihain sa loob ng 5 araw. Subalit hindi dapat lumagpas sa petsa ng proklamasyon ng kandidato matapos madiskubring nilabag ang Section 68 ng Omnibus Election Code. Ikalawa, kapag ang isang kandidato ay nasentensya ng paglabag, may kinalaman sa moral turpitude, natanggal mula sa posisyon o na-convict sa paglabag sa sinumpaang tungkulin, salig sa Section 40 ng Local Government Code of 1991. Dapat na naihain ang isang petisyon mula noong maghain ng Certificate of Candidacy, subalit hindi lalagpas sa petsa ng proklamasyon. Samantala, hinikayat ni Senator Grace Poe ang law enforcer na arestuhin at ikulong ang tax scammers sa layuning mabawasan ang tumataas na kaso ng cybercrime sa Pilipinas. Tama yan, pati mga nag-hack po. Binigyan din na mayroong magandang probisyong nakapaloob sa SIM registration law na maaaring magamit ng mga otoridad, telcos at iba pang mga concerned agencies upang mahuli ang mga salarin sa likod ng cybercrime. Saad pa ni Senadora na siyang principal author ng sponsor ng SIM Registration Act na dapat masampulan ang mga nahuling lumabag kapag mayroon namang matibay na ebidensya. Sa oras ani na makita ng publiko na nahuli at ikinulong ang mga nasa likod ng fake registration ng SIM,
o nagbebenta ng pre-registered na SIM, kahit paano ay mababawasan ito. Nabulgar una nang nabulgar na maaari makapagparehistro ng SIM card ang mga scammer sa pamamagitan ng cartoon character identities. Nakumpiska naman ng otoridad na daang-daang pre-registered SIM cards na ginagamit ng mga scammer. Magpaalala muna tayo mula sa ating himpilan. Yan po ang ating flag carrier. Ayan. Ang Sincerity Cafe and Restaurant tagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan at Quezon City. Meron tayo sa Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Meron din tayo sa Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. At meron tayo sa ground floor, Lucky Chinatown Mall. Meron din tayo Sincerity sa may Little Baguio, San Juan. Meron din tayo sa Robinsons Magnolia at SM Mega Mall. Ang 1956 po nang unang itinayo ang Sincerity Restaurant ng Pamilya Uy. Pwede matawagan ang mga numerong ito para kayo ay mag-order ng kanilang mga food. Ayan. Number 2419991. Okay, ang mga numero po ay, andito na lang ko babatay. Yan. 82419990 and 82419972. Ayan, order na po tayo ng food. Is it yummy? Yes. Here, sincerity. Ito. Stop the recording. Continue eating. Okay, at syempre, need ng water na ang ating absolute pure distilled drinking water. Yan, di ba? At syempre, may pampamilya na, may pang sports pa, at syempre pang personalized. Okay. I love this water. Thirst quenching. Okay, ayan, thirst quenching. Ano, sabi niya, thirst quenching. Yan. Okay pa, kumuha muna tayo ng balita mula sa ating mga tagapagtaguyod dito. Okay, nasa linya na si Sir July. Okay, Sir July? Oh yes, Tita Pe, alam mo, lumabas na yung yung mga report tungkol sa pagkamatay ni Lady Iron Lady lawyer Maria Piling Alzate, yung abugatang pinatay lumabas na talagang ito pala yung isang human rights lawyer of the poor. Ayun. Oo, na marami nasagasaan to na droga na pinakulong nito ng mga abuso sa ating maliliit na mga kababayan ay parang meron dahilan talagang
matagal na to talagang pinakalaban ng mga tiwali. Lahat ng tiwali nito pinakukulong. Kaya siya lang asawa nito, Tita Pe. Mhm. At pinuputi na ni Governor Dominic Valero ng Abra at saka ni Congresswoman Ting Bernos. Lahat ng mga opisyalis ng lalawigan ng Abra ay nalulungkot sa patay ni human rights lawyer of the poor, Attorney Maria Alzate. Napakagaling na abogado to. Kahit sino lumapit dito, walang pera. Siya pa mismo, Tita Pe, di ko tinatanong. Siya pa mismo nagbibigay ng panggastos sa mga puris of the poor na to. Pero alam mo, yung gumagawa ng mabuti, Tita Pe, yun ang tinutodas, di ba? Oo, totoo yan. Nako. Malungkot talagang halos naiiyak ang buong lalawigan ng Abra. Hindi lang siguro bilyon o libo tinulungan nito, bilyon, kundi trilyon sa dami na talagang tinutulungan niya. Hindi to namumulitiko, Tita Pe, Dito tinatatakbo nga itong governor, congressman, ayaw niya Basta layunin niya lang tumulong sa kapwa dahil sa tunay na Kristiyano. Ang asawa ni Tita Ringgad, pinatidispar nga ito ng mga kalaban niya, yung mga nasasagasaan niya para mawala sila sa pesto. Tiro mo dyan yung asawa dahil alam mo patulungin, yun, nakakalungkot at nagdadalawhati ang Integrated Bar of the Philippines, Tita Pe. Sayang no? Sayang siya Di ba? At yung mga abogada na human rights lawyer o abogado sa pagkamatay nito si Maria Lily Alzate. Ang sa ngayon, alam mo kung mapapanood mo yung nito, yung kanyang CCTV sa Facebook, talagang kita-kita yung mukha ng mga tao. Hindi naka-face mask Oo. At saka parang walang takot, no? Oo, natakot. Talagang hindi naka-face mask, saka naka-full cap lang sila. Oo nga. Na parang kata mo pumaalam mo naman kasi dito mga nakakakit na kwento ko. Ang probinsya ng Abra ang one of the most warlord sa politika. Nakakatakot kasi alam mo tatay ko naging vice president, ang daming patayan dyan. Kasi mong malaki nagpaparilin dyan sa politiko, Tita Pe. At ako'y nalulungkot, sabi ko, hindi matigil-tigil kasi yung private armies na yan, dapat ma-dismantle na yan ng Pangulo Bongbong Marcos, saka ni Secretary Benara Malus, si Corta. Dapat tanggalin na yan, yan ang kaguluhan dyan. So yun, at Tita Pe, tayo nakikiramay ang ating kakampi online, balita at tanghalian sa pagkamatay ni Attorney Maria Liling Alzate sa kanyang mga pamilya. Pinaki-update para sa balitaan tanghali, kakampi online, Biray Puto, reporting. Sa kaugnay na balita, nananawagan ng Abra Provincial Police Office sa mga maaaring tumulong sa pagtukoy o paghahanap ng mga salarin sa likod ng pagpatay kay Attorney Maria Saniata Alzate na makipag-ugnayan sa mga otoridad. Sinabi ni Abra Provincial Police Office Public Information Office Chief Police Captain Ronaldo Eslabra na inaalam pa ang motibo sa likod ng pagpatay kay Alzate habang nananatili at large ang mga suspect. Aniya kung taga-Abra mga suspect maaari makilala sa mga ito. Subalit na magpasa hanggang ngayon ay wala pa rin aniyang nagkomento o nagpasabi tungkol sa impormasyon ukol sa mga suspect. Sa kabila nito, ayon kay Eslabra, nagsasagawa na ang kapulisan ng backtracking sa CCTV footage para malaman kung saan nagmula ang mga salarin. Kitang-kita yan, Matatandang pinatay si Alzate noong Huwebes matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa harapan ng kanilang bahay habang nasa loob ng kanyang sasakyan. Si Alzate ang may bahay ng dating judge ng Abra Regional Trial Court at Commissioner ng Bar Discipline of the Integrated Bar of the Philippines simula 2015. Si Alzate din ay nanungkulan bilang presidente ng IBP Abra Chapter. Ang kakampi online po ay nakikisa at nakikisimpatya sa pagyao ng
ating butihing Attorney Maria Saniata Alzate. Ito po ang kabuuan ng ating balita sa araw ng Lunes. Mag-ano muna tayo ng ating ulat panahon. September 18, 2023, ang ating DOST Update Report. Magandang umaga po ng Lunes sa inyong lahat. Narito na ang lagay ng ating panahon. Live po mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center ngayong September 18, 2023. Makikita ho natin sa ating latest satellite images, wala ho tayong minomonitor na anumang low pressure area o bagyo sa loob o labas man ng Philippine Area of Responsibility. Posible ho, in the next 2 to 3 days, maliit pa yung chance na magkaroon tayo ng bagyo. At intertropical convergence zone, tinatawag na ITCZ, na may mga kaulapan, ang siyang inaasa natin magdadala ng mas malaking tsansa ng mga pag-ulan, partikular na ho sa malaking bahagi dito sa May Mindanao. Habang sa Luzon at sa Bay Visayas, mga isolated o pulong-pulong pag-ulan, pagkilat pagkulog naman ng mararanasan natin, inaasahan pa rin natin na posible na medyo mainit pa rin sa tanghali, habang mas malaki yung tsansa ng mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi, kaya mainam magdala pa rin ho tayo ng mga pananggalang sa ulan. Samantala, ito ang inaas natin magiging lagay ng panahon sa may bahagi ng Luzon kung saan mga isolated rain showers and thunderstorms ang maaring maranasan ngayong araw habang posible pa rin medyo mainit yung mga tanghali natin. Ang agwat nga ng temperatura sa Lawag nasa 25 to 32 degrees Celsius, sa bahagi ng Baguio 17 to 24 degrees Celsius, sa Tuguegarao hanggang 34 degrees Celsius, habang sa Kamaynilaan nasa 25 to 33 degrees Celsius, sa Tagaytay 22 to 31 degrees Celsius, sa Legazpi, sa may bahagi ho ng Bicol, sa 25 to 33 degrees Celsius, Kalayaan Islands, 24 to 33, habang sa may bahagi ng Puerto Princesa, 25 to 33 degrees Celsius. Dumako ho tayo sa Visayas at Mindanao. Malaking bahagi din ng Kabisayaan ay makararanas ho ng generally fair weather habang mas malaki yung chance ng mga pagulan sa hapon hanggang sa gabi. Ang agwat ng temperatura dito sa Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu, 25 to 32. Habang sa Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. Malaking bahagi naman ho ng Mindanao ang makararanas ng maulap na kalangitan at mas malaking chance ng pagulan ngayong araw. Dulot nga yan ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, 25 to 33, sa Cagayan de Oro, 25 to 32, habang sa Davao ay 24 to 31 degrees Celsius. Kaya sa mga kababayan ho natin sa Mindanao, asahan ho ninyo ang maulap na kalangitan na mas malaki yung tsansa ng mga pag-ulan para sa araw na ito. Samantala, wala ho tayong nakataas na gale warning. Ibig sabihin, ligtas namang pumalaot ho yung mga sasakyang pandagat. Kahit yung mga maliliit na mga bangka, maaaring maglayag sa ating mga karagatan. Subalit, iba yung pag-iingat kapag meron tayong mga thunderstorms o mga pagkilat pagkulog, maaari kasing magdulot ito ng biglaang paglakas ng alon ng karagatan. Kaya iba yung pag-iingat pa rin yung kinakailangan. Narito naman ating inaasahang panahon sa mga susunod na araw. Makikita ho natin yung bahagi ng Legazpi, bandang araw ng Huwebes, posibleng medyo maulap yung kalangitan, habang bukas sa Davao, dulot ng ITCZ, inaasahan din natin na maulap pa rin yung kalangitan at mas malaking tsansa ng mga pag-ulan. Sa bahagi ng Kamaynilaan, sa mga pupunta ng Baguio, gayon din dito sa may Metro Cebu, inaasa natin hanggang araw ng Huwebes. Generally, fair weather ho tayo, pero may mga tsansa pa rin ng mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Sa Kamaynilaan, in the next 3 days, agwat ho ng temperatura ay 25 to 33. Sa Baguio, nasa 17 to 24. Habang sa Legazpi, 25 to 33 degrees Celsius. Pagdating sa Metro Cebu, ang agwat ng temperatura ay 25 to 32, habang sa Metro Davao, 24 to 32 degrees Celsius. Ang araw natin ay sisikat mamayang 5:45 na umaga at lulubog, mamayang 5:56 ng gabi. At sundan po rin tayo sa iba't ibang mga ating mga social media platforms, at para sa mas marami pang updates at marami pang impormasyon, pumunta po tayo sa ating website, pag-asa.doc.gov.ph. At live po na nag-uulat mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong panonood at God bless ngayong araw na to.
papasukin na natin ang mga reports sa labas ng ating studio. Ayan, nasa linya natin, walang iba kung hindi si Sir Jeffrey Balsa. Update po sa rice natin ngayon. Ayan, Japanese rice, 60. 60 na natin. Tapos jasmine, 56. Ito, magkaiba pala yung jasmine at saka jasmine, eh, no? Oo, magkaiba Ayan, pala. Oo. 55. Mahal Gold pa cup, rin. 54. Tapos yung dito, Coco Pandan, 55. Tapos Dinorado, 57. Bachelor, 56. Special Rice, 54. Ayan. Weld Melt. Dito na pala sa 52. Tinan mo, yung Weld Melt natin, 52. Ang ganda, oh. Napakaputi. Ngayon, dito tayo sa pinaka-popular ngayon na 45. Yung sinasabi nila, mayroon pa nga doon sa ibang market na 41. Tapos dito naman is 45. Pangit, oh. Tinan nyo yung itsura ng rice. Halos hindi nyo na po Kain. makakain pa ba to? Hindi. Pangit. Kahit siguro aso, baka aayawan pa to eh. Tinan mo yung itsura nung ano. Ibig sabihin, saan galing to? Sa market mismo? Ah, sa market mismo. Ha? Okay. So yan po yung update sa rice, ha? Yung 45 well-milled rice. Tinan mo yung itsura. Halos makakain pa ba to eh? Mas mainam pa yata yung NFA kaysa dito eh. Sabi naman, sana po, Tatay BBM, mabigyan naman sana ng solusyon to. Oh, kawawa naman po yung ating mga ano mga tawag sa inyo? Rice ano? Retailer. Yung mga rice retailer, tignan nyo naman yung tsura nung bigas na dinideliver sa kanila. Siyempre, kung ano lang po i-deliver sa kanila, yan lang din po yung ibibinta nila. O, tignan nyo nga yung tsura, oh. Ikat siguro aso to pa, aayawan pa eh. Ang tanong ngayon ng mga retailer, mabibinta pa ba to? Sino ngayon ang bibili dito? So bibilihin nila sa market. Tapos ibibinta nila. Paano ngayon nila mabibinta yan? Update lang po sa rice po. Kung mayroong naapi, mayroong kakampi, report. Ayan, nako. Hindi ko nga rin makakain yan. Alam mo, kahit walang ulam, basta masarap yung kanin, okay na sa atin, ano, di ba? Asan na yung mga pinagbibigay sa kanilang 15,000? Okay. At siyempre, sino pa ba? Wala pa ba ang ating Sir July? Okay, sige, pag-ibig natin, nasaan ka ba? Paano nga ba magmahal? Pwedeng palarigalo. Tawagan mo na siya. Pwedeng tumutula. Pwedeng nanunuyo. Pero ako, paglilingkuran kita, tulad ng pag-ibig. Iba ang lingkod pag-ibig. Tanggap ang lahat. Walang judgment. Inahahalagahan ka. Maalaga din. Just like me. Laging handa. Honest. Walang tinatago. At walang kwento o tanong na palalampasin. Oh, di ba? Parehong-pareho. Ganyan ang lingkod pag-ibig. Paano nga ba magmahal?
pag-ibig, naglilingkod ng tapat at totoo. Okay, balik tayo sa report naman from our Katotong July. Katotong July, ano pa mga balita natin dyan? Yes, oo. Tita Pe ay nagkaroon na naman ng hulihan ng mga rice order ng bigas. Ay, mabuti naman. Oo, Bacoor, Cavite, dahil sa may parting Bacolod, at dito sa may parting Bulacan. Naman may Bulacan talagang meron yan no? At pinakahuli itong Zamboanga. So, lahat yan ay sinuyod na ng Bureau of Customs. Para siya sa atin talagang ito mga papeles nito. Kung sakaling mapatunayan na wala silang papeles, ito ay kanilang re-resignin at kukunin yung mga bigat at namimigay ito sa DSWD at Itape. Okay. At sa katiwa para mabili naman ng mga kababayan natin na mababa. At sa DSWD para may bigay naman sa kailangan ayudan ng hirap na kababayan natin. Kukunin na no? At dapat ay saan na nga nila kasi karamihan dito stiglet stiglet mga walang tunay na papeles panay bandaraya parang hindi sila makapagbayad ng mama stiglet panagbabayad ng pistilo kaya yun paraan ng Bureau of Customs at Multimor at ito ay talagang kakusunan nila para maibigay na ito sa mga hapting na tulad ng SWD at yung tinatawag na kadiwa para sila na malaman bigan o dito pa sa SWD o dito naman sa kadiwa na mura. Yun ang update na Tita Pe, no? Sa ginawa ngayon ng Bureau of Customs at saka ng pag-food talagang wala silang tigil sa paghuli, no? Sa mga illegal sa mga illegal site. Then nakakita ng Customs Okay, thank you very much. Ayan po ang ating tagapagbalita mula sa ating Balitang Halian. At syempre, dakuha naman natin ang ating mga Trabaho Patrol. Trabaho Patrol. Ayan, tingnan nga natin kung ano ba mga trabahong nararapat sa atin ngayong araw na ito. Ayan, medyo nabitin tayo, no? Sige, paalala muna tayo mula sa ating himpilan. Ano ba mga karapatan ng ating mga manggagawa, lalo na yung mga nasa abroad? Ano nga ba ang RA 10022 o Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995? Ito ay batas na nakatuon sa proteksyon at pagsulong ng kapakanan ng ating mga kababayang OFW. Bakit nga ba mahalagang malaman ng bawat manggagawang OFW ang mga ito? Dahil ito ay makakatulong upang malaman ng mga karapatan bilang isang manggagawa tulad na lamang ng mga sumusunod. Pagbabawal sa paniningil sa mga manggagawa ng illegal recruitment fees at iba pang panggastos. Malayang paghahanap ng trabaho at paghahanap ng mapapasukang hanap buhay. Karapatan sa laban panghimasok sa pansariling pananahimik. Karapatan sa pamamahinga at paglilibang. Confidentiality at pangangalaga sa mga personal na datos at impormasyon ng manggagawa. Alamin ang iyong bansang pupuntahan at pagtatrabahuhan. Karapatan sa diskriminasyon, malayang pagpupulong at pagsama-sama. Kaya kung ikaw ay may katanungan at nais na ireklamo tungkol sa iyong karapatan, maaaring dumulog sa tanggapan ng ahensya sa mga sumusunod. Ngayong alam mo na ang kalagahan ng iyong karapatan bilang isang manggagawa, huwag hayaan na ikaw ay busuin at ipaglaban ang iyong karapatan. Ingat ka, bayan!
kakampi, balik tayo sa ating programa. Dito sa ating trabaho patrol. Papuntang Australia. Ayan, lahat ito'y papuntang Australia, tama? 101 Moho International Corporation. Ayan, lahat yan ay doon manggagaling. At meron din sa Australia, Indonesia, Japan, at Malaysia. Ayan. 101 Moho International Corporation. Tandaan natin po ha, ito po ay nasa DMW, tama? Okay. So, kailangan nila, mga job order, ito, regular accreditation lahat ito, ayan. Automotive vehicle painter, 10 lang naman. Driver, truck driver, mechanical diesel motor, yan. Mechanical motor vehicle, mathematics naman, teacher for secondary. Uy, maganda sa Indonesia. Gusto ko dyan, simple. Teacher secondary science. Sa Japan, they need a engineer CAD and teacher English naman yan. At saka mga factory workers sa Malaysia. They need 40. Ayan. Next natin. Ayan, Malaysia yon. Sa Malaysia, kailangan din nila ng waiter, 2 lang naman. Malaysia, restaurant worker. Malaysia din, kailangan nila ng restaurant worker. Ayan. At accountant, kailangan nila sa Maldives. Maldives pa rin, accountant, assistant din. Guide travel. Qatar naman, waiter, 10. Qatar pa rin, waitress naman, 10 din. Sa Qatar lahat ito, no? Caregiver. Ayan, caregiver. Yan. Kunin mo nga yan, ha? Baka may mga caregiver. And then, nurse naman, kailangan nila sa Qatar pa rin. Kailangan nila ng 4 na nurse para sa support healthcare. At they need also nurse registered general. Kailangan to mga nurse na to registered din. 25 naman sila. Saudi Arabia, photographer ang kailangan nila. At worker sa kitchen. Yan ang Saudi Arabia. Okay? Okay, at specialist makeup, kailangan nila yan. Mga laborer, isa lang pala kailangan nila, Saudi Arabia pa. Okay, next natin. Meron pa? Wala na. Ayan, sa 101 Moho International Corporation. Mga ma'am, sir, puntahan nyo na lang po yan. Nandun naman yan sa DMW. At lagi natin tatandaan, dapat kayo po ay hindi magbabayad dapat ng placement fee. Or dapat ay hindi ganun kalaki kung sakali man. No? At syempre, balikan natin ang Delta Beer. Ayan. They need 100 female cleaners in Saudi Arabia. Pwede niyong puntahan sa 1411A Mabini Street, corner Santa Monica Street, Ermita. Hindi dyan yun, Di ba nandun na sila sa diba? Okay, Delta Beer. Kailangan po nila ng 100 female cleaners sa Saudi Arabia. Hindi ito, ha? Okay, sige. Napalitan na natin yan, Okay, next natin. Okay. So, okay, tayo ngayon ay dumaan sa ating kapirahan. Ayan, wala pa rin. Ayan, US dollars ay nasa 56 pesos and 86 centavos. Samantalang ang euro ay 60 pesos and 68 centavos. Ang British pound is 70.52. Ang Australian dollar natin ay 36 pesos and 63 centavos. Para nagbaligtad sila, tingnan mo. Diba? Ang Canadian dollar is 42.06. Ang Singapore dollar ay 41.73 centavos. Samantalang ang Swiss franc ay 63 pesos and 41 centavos. Malaysian ringgit 12 pesos and 14 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 0.3846
Yan ang kabuuan ng ating kapirhan sa araw na ito. Tayo muna'y magpaalala mula sa ating himpilan. Hello from Taiwan. Watching from Taiwan, Lorna Capunes. Hello po, pa-likes lang po ang ating programa. Kakampi Online. Kumusta? Paalis ka na ba? Kung paalis ka na kabayan, siguraduhin mo ang iyong kontrata. Tandaan mo, kontrata ang importante sa lahat. Ano nga ba ang kontrata? Ang kontrata ay kasunduan ng OFW, ng employer at ng ahensya. Ito ay pinipirmahan ng OFW at ng illegal na kinatawan ng ahensya bilang patunay na sila ay nagkakasundo sa nakasaad sa kontrata na may kinalaman sa pagtatrabaho ng OFW sa magiging employer nito. Bakit mahalaga na may kontrata? Ang kontrata ay isang proteksyon ng mga OFW dahil nakasaad dito ang kanilang mga karapatan, katungkulan, kalagayan ng pagtatrabahuhan, termino ng kontrata at benepisyo ng OFW. Ang di pagsunod sa kontrata ng sinumang partido ay isang paglabag sa batas at maaaring batayan ng paghabla ng kaso. O ano kabayan? Handa ka na ba? Huwag kalimutan ang iyong kontrata ha! Ingat! Okay, balik tayo sa ating programa. And of course, batiin natin sila Emma Dionisio Solis at Mila Lapus ng Saudi Arabia. And watching from Taiwan, Lorna Capunes. Congratulations sa nangyaring event nung nakaraan. Napakaganda. Oo. At syempre mga kilalang tao ang nandyan sa ating OFW Winner Cup. Okay, balikan natin ang Delta Beer. Ayan, ulitin natin Kailangan po nila ng 100 female cleaner sa Saudi Arabia. Ang Delta Beer, ito po yung totoong opisina na kasi dalawa yan. Ito yung kay Miss Ang Delta Beer Overseas Job Placement and General Services is in Pasay. Unit 2D, second floor, Miramonte Building, 53 Senator Hill Puyat Avenue, corner, Rojas Boulevard, Pasay City. Ang landmark po niya kung kayo pupunta doon, nasa may Camel Appliance, Buendia, Pasay. Malapit po siya sa Shell Gas Station, Buendia. Ang may-ari po niya na ay si Miss Margie Socorro Sacote. You can contact her sa positive 63927-678745-4. Kailangan po nila ng 100 cleaner. Okay, at syempre, wala na tayo, no? Maraming pong salamat sa ating panonood dito sa ating Balitang Halian. Ang Kakampi Online ay kasapi ng Philippine Online Broadcasters Association. Pansamantalang tayo po ay mapapanood sa Kakampi Live kasi nahack po yung atin pero nakuha na natin definitely. Pangalan na lang po ang ating mapapalitan. Hinintay pa rin natin ang Facebook. Muli po, ito ang inyong likod. Penny Codemos, nagpapasalamat po sa inyo para dito sa ating sangalan po ng ating Balitang Halian. Pasalamat po tayo sa ating mga tagapagbalita sa labas. Sina kasamang July at kasamang Jeff Balsa. And of course, sa ating technical, walang iba kundi si RV Subnet. Maraming pong salamat. Bye-bye po.